beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Parang gusto kong tumawa ng tumawa ngayong gabi. Oo, shout out sa inyo lahat ha. Eto na! Paano ba nating uumpisang pagtawanan itong mga nagrarally na hindi pala nila alam na hindi sila welcome sa Bulacan sa amin? Nako, 'di ba? Hindi pala kayo welcome sa Bulacan, bakit kayo nagpupunta ron? Tapos ngayon, alam nyo mga kababayan, etong ginawa nila na pagrarally dyan, dapat sa Bulacan, kinansilan ni Digong, hindi naman talaga si Digong. Pinapakalat ng mga ng mga Duterte group na kinansilan ni Tatay Digong. Mga tanga, hindi si Tatay Digong ang nagpakansila. Di ba kung hindi mismo yung may-ari, nung bakanting lote. Anak ng pating yan. Ano ba kasi pinaggagawa netong mga organizer ng mga Duterte? Parang gustong ibintang kay Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang katangahan. Wag naman ganon. Yung katangahan nyo, wag nyong ibibintang doon sa tinatawag niyong Pangulo naming weak leader. Kawawa naman yung mga vlogger doon, nagra-rally sila lang. 'Di ba? Eto na. Kanya-kanya silang paliwanag, mga boss. Kanya-kanya silang paliwanag. Ang tatanga. Alam nyo kung bakit? Biruin nyo yung organizer nila, nakipag-usap pala doon sa katiwala. Hindi inaalam kung sino yung totoong may-ari nung loting gaganapan na dapat nila. Kita nyo kung gaano katanga? Diba? Hindi dapat pinaplansya yung maigi yan. Ngayon, yung may-ari, ayun, pinapunta yung abogado. Hoy, hepe! Palayasin nyo yan! Pinalayas, mga boss. Nakakahiya, di ba? Hindi namin kasalanan ng katangahan nyo. Di ba? Kasalanan nyo yan kung bakit kayo ay nakikipag-usap sa wala naman palang kinalaman doon sa property. Mga buset. Tapos ngayon, kanya-kanya silang propaganda. Kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Inutos ng Administrasyong Marcos yan. Paninikil. Paninikil sa karapatang pantao namin yan. Buset. Unang banat, mga kababayan. SMNI News. Breaking news. Ay, nako, maisog, defend the plug. Peace rally. Anong peace rally? Peace rally na nanawagan si Digong na ilabas daw yung galit. Kinansila ni PRRD. Kinansila pala ni PRRD. Bakit ninyo? Pinapasa ninyo, yung ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung si Digong pala kansila. Pero alam nyo mga boss, hindi naman talaga. Kailangan lang talaga nilang ikansila kasi napahiya sila. Bakit? Pinalaya sila. Dahil sa matinding, kita nyo mga banat, mga boss. Lakihan ko para Yan. Dahil sa matinding panunupil at paghadlang sa maisog rally sa Bustos, Bulacan, ngayong araw, kinansila ni dating Pangulong Digong, ang nasabing rally upang maiwasan ang gulo. Anong gulo? Anong gulo? Wala nga, 'di ba? Wala nga dumalo. Diyos ko. Bakit Dahil sa matinding panunupil? Panunupil nino?
nung may-ari nung property. Ganun ba yun? Eto naman. Yung isa naman, kumana din. Yun, eto naman yung kanya. Si Attorney Vic. Attorney Vic, alam mo? Oo. Sorry. Pahayag ng maisog, alinsunod sa naging pasya ni Pangulong, parang iisa silang sinasabi. Nais kong ipabatid sa lahat na hindi tuloy ang pagdaraos ng hakbang ng maisog, isang payapa at malawakang peace rally. Anong peace rally na sinasabi nyo? Eto yun. Tingnan nyo, peace rally ba yung panawagan nila, mga kababayan? Peace rally kayong nalalaman? Mga damuho kayo? Dili naman. Peace rally ba to? Kung isog ka para sa bayan, defend the flag, the Constitution, and attend peace rally to show your anger. Magkita-kita tayo sa April 28, 2024 at 5 p.m. Ang venue natin is Poblacion Bustos. Private property yan. Kasi yung magagong opisyal dyan, Alam naman pala niyang private property. Alam niya naman palang private property yung pagdadausan nila ng kanilang daw ay prayer rally mora. Na kailangan, pag nag-prayer rally mora sila, ilabas ang galit. Konting-konti na lang Hirap na hirap ka na. Diba? Yung mata mo, digong, hindi mo na madilat. Ano na? Bakit ganyan? Ngayon, ibabalik natin dito. Diyos ko, ano ba itong mga ito, digong? Ano ba yung panawagan mo kasi na sinasabi nilang peace rally? Baka isda. Maraming isda, Uy, shoutout sa inyo, sandali lang, hindi ako makapag-shoutout. Medyo excited ako, si Digong nyo, alam nyo, pahiya. Sa totoo lang sa sobrang kapahiyaan, ipapasa na naman nila yung kapahiyaan nila sa Pangulo at sa administrasyong Marcos. Diyos ko, si Digong ninyo, isang pirma na lang. Kakatuwa talaga to si Digong. Pasok, Attorney Vic. Ano sabi mo? Eto na. Ang nakatakdang ganapin mamayang alas 5 sa Bustos, Bulacan. Ibig sabihin, hindi pa sila nakakarating. Hindi pa sila nakakarating doon, mga kababayan. Ang naging desisyon ay upang maiwasan ang anumang gulo. Isa ang sinasabi nila. Mukhang nag-usap-usap sila ngayon. Ganyan din kaya yung sasabihin ni Glenn Chong? Attorney Vic, ganyan kaya yung gagawin din ni sasabihin ni Glenn Chong? Mukhang galit na kayo Lagot ka, binukeke mo siya Diba? Si Attorney Vic, binukiki niya, sino? Si Glenn Chong. Diba? Yung isang kasama nila, sigaw na sigaw. Nandaya si Pangulong Bongbong Marcos. Eto naman, si Attorney Vic, ano sabi? Ay, hindi. Ako'y naniniwala na talagang ang nanalo ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ito na, ang naging desisyon ay upang maiwasan ang anumang gulo at sakitan na maaaring idulot ng lantarang panggigipit ng pamahalaan. Kita nyo, pinagbintangan yung pamahalaan. Para hindi matuloy ang ating peace rally. Naku! Kayo talaga, isinisi nyo na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi totoo yan, Mamaya, papakita natin ang ating ebidensya. Opo, hindi po tayo papasupil sa pagmamalabis. Kita nyo? Sa pagmamalabis ng administrasyon. Antabayanan po ninyo ang mga susunod nating pagkilos. Protect and defend the Constitution. Eto. Ano paliwanag na itong isa? Yung mga
mga nagrarally, pinapasok pa niya sa Congress. Tapos ito yung sa atin, na magrarally lang tayo ng peace rally. Walang strike, hindi pa tayo pinapakinggan. Kaya yun, nadismayado kami na galing Mindanao. Dapat, kung totoo silang serbisyo ng Pilipino, ipakinggan nila kung ano ang problema ng taong bayan. Sana ngayon ang freedom of rights ng mga Pilipino. Tulad sa amin doon sa Mindanao. Kita nyo, no? Sinisisi. Wala na daw silang freedom of speech. Kung wala, edi sana wala na kayong ginawa. Wala na sana, no? Wala na sana na nangyaring dyan. Liwasang Bonifacio at ano ba? Cebu at sa Davao, Davao del Sur ba yun at Davao del Norte? Ay, nako, ang problema kasi yung inyong grupo, mga boss. Hindi wala hong problema sa administrasyon, sa gobyerno. Ang problema sa inyo, mga tatanga-tanga yung mga organizer ninyo. So ngayon, nakakuha kayo ng private property na sinabi ni Digong, hindi nyo inalam kung sino yung totoong may-ari. Yun yung totoong nangyari. Huwag nyong isisi sa gobyerno kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga kapalpakan ninyo. Ang hirap sa inyo pag napapahiya kayo, pasa nyo kay Pangulong Bongbong Marcos para maibsan yung nararamdaman ninyo. Tingnan ninyo. Pasok. Kita nyo yan. This is a private property. Tama naman si Digong. Eto nga lang. Eto. Walang sinumang pinahihintulutang gumamit ng lupaing ito. Ng lupang ito. Attorney Jose M. Cruz, Consul of Honor. Kita nyo. Ngayon, mga boss. Ang sabi, ang balibalita, mga kababayan, sa nakalap nating mga mga balita, abay, ang kinausap pala nila rito, yung katiwala lang. Ano naman nalaman nung katiwala? Diba? Anong kinalaman sa katiwala? Kayong huwag kayong dyan, pasok na. I'm giving them. Yes po, Tony. 20 minutes or 15 minutes to pull up. Pag hindi nyo pinansin nyo, kakasuhan kayo. Okay po. Tandaan nyo yan, Hepe. So, nilireklamo ko itong mga tao na ito. Pumasok na walang pahintulit dito. Maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. Ngayon, handito naman kayo. Narinig nyo? Layas kayo. Lumayas kayo dito. Private property yan. Lumayas kayo. Layas! Kawawa naman no? Kawawa naman sila. 15 to 20 minutes, palayasin yan! Pag hindi yan nyo pinalayas, kakasuhan ko kayo. Si Tatang, Ito yata yung abogado, yung may-ari. Ay! Yan. Palayasin nyo. Palayasin nyo! Tanda mo yan, Hepe, ha? Hepe! Hepe! Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.